After nga naming magluto dyan ay umalis na nga kami, nagpaalam na kami sa may-ari ng bahay. Balak talaga namin dito muna kami mag-stay sa kanila kasi wala pa kaming location na mapupuntahan papuntang dagat. Kaya after namin nag-prepare ng pagkain ay umalis na nga kami agad 4:00 ng madaling araw kasi kailangan namin pagsikat ng araw ay nasa dagat na kami. Kaya shoutout pala sa may-ari ng bahay. Thank you so much po Ate Danby. So uulitin po kahit may ingay kami at disturbo kami sa inyo, sana ay wag po kayong magalit. Charot lang. Basta thank you so much kahit may ingay kami dyan. Dahil nakalibre talaga kami ng accommodation. Charot. At ang destinasyon nga namin ay dito sa Little Boracay, Calatagan at yan yung waste namin sa aming sasakyan. At nakahanap na nga kami dito, 1 hour din namin itong biniyahe. At inassist na nga kami ni ate at pinaliwanag na nga sa amin kung ano yung mga roles nila dito at yun nga ay nagde-decide na kami kung dito ba talaga ang aming destinasyon. Oras na pala dyan ay 5:30 AM pero napakaliwanag niya guys, akala mo 7:00 na. At kami nga ang kauna-unahang dumating dyan at wala pa nga yung mga ibang customer dyan. At tinignan ko nga yung buong paligid, maganda naman siya, sulit naman sa 4,000 ang babayaran namin sa floating cottage at hihilahin kami doon sa gitna. Yung 4,000 pesos namin dyan ay libre na yung parking daw. Hanggang 4 PM ng hapon. Bali, maghapon kami sa gitna ng dagat at hihilahin daw yung cottage namin papuntang gitna ng dagat. At nagdedesisyon na nga kami na dito na lang kaysa pa hanap-hanap pa kami ng iba. Sabi namin dito na lang tayo at ayun, nagkakaisa naman kami na dito na lang. At ayan, kanya-kanya na nga kaming buhat ng aming mga gamit dyan kasi inaantay pa namin yung bangka para may humila doon sa aming floating cottage. At pasakay na nga kami ay kanya-kanya na kaming buhat at ito naman si Kuya JR ay hindi naman niya kayang buhatin. Sabi ko sinaway ko siya dahil baka matapon yung aming pagkain. Uy, sayang yung effort namin, magpuyat magluto tas matapon lang dyan sa dagat. At nagsisakayan na nga kami. Syempre, dandahan lang kami dyan dahil madulas pa ang aming bababaan. At ito naman si Ate Elvira ay napakabagal. Sabi ko nga sa kanya, wag nang mag-cellphone. Kala mo virgin maglakad. Charot. De, joke lang Ate Elvira. Love namin yarn eh. At ayan na nga guys, ay nakasampa na kami sa aming floating cottage. Syempre, bago tayo umalis ay babayaran muna natin. At si Juna nga muna ang nagbayad dyan. Siya muna ang aming financer. At ito na nga, ay ngiti-ngiti si Madam at ay first customer niya kami dito sa kanilang resort. At excited na nga akong pumunta doon sa gitna ng isla na yung sinasabi niya. At after nga ni Juna magbayad ay kanya-kanya na nga kaming pwesto. Syempre, yung mga pagkain namin ay ilalatag muna namin kasi kakain kami dyan muna bago umalis. At ako na may umakyat dito sa taas kasi gusto ko makita yung view. At nandito na nga si Tintin at si Nash, nagpicture-picture na. Oh wow, ang ganda nila guys. Parang sulit naman yung 4,000 na babayaran mo kasi maghapon yun ang gagamitin yung floating cottage. At ayan, nagpa-picture na nga ako kasi excited ako, charot. Excited ako maligo kasi parang sarap maligo niya kasi 6:00 pa lang para hindi masakit sa balat yung sikat ng araw. Kaya gusto ko maligo ng maaga. Ayan, tingnan nyo naman ang sunset, 'di ba? Napakaganda ng view. Habang hinihila yung cutting floatage namin, ay kami naman ay kumakain na para pagdating namin dun ay maliligo na lang kami. Oh, ang ganda ng view. Kanya-kanya na kaming pwesto dyan. Feel ko naman ay mag-i-enjoy kami talaga dito. Apat lang naman tayo. Siyempre, bago ang lahat ay maglalagay muna tayo ng sunscreen. Diyos ko Lord, manuglog na naman tayo nito. Dito pala sa taas guys ay hanggang 5 lang. Bawal na mga 6, 7 kasi yan yung 5 lang ang limit dyan sa taas. Hindi pwedeng sabay-sabay umakyat. Habang hinihila nga yung floating namin papuntang gitna ay dito kami sa taas ay nagkukwentuhan muna. Bawal ka palang hindi maglagay ng life vest dyan habang nabiyahe kasi may mga coast guard dyan na nagbabantay.
At nandito na nga kami, nakarating na nga kami dito sa isla. Dito muna kami nilagay sa low tide kasi pagdating namin dyan ay mababaw pa yung tubig. Pero okay na sa amin yun at kasi napakalinaw ng tubig, parang crystal talaga siya, napakalinis. Kaya sulit. Kaya kanya-kanya na kaming bihis dyan, kanya-kanya na kaming langoy. At yan talaga yung gustong-gusto ni Juna, mababaw lang, charot lang. Bale, siyam lang pala kami dyan guys sa isang cottage floating. Konti lang kami. Ulitin na namin maghapon maligo. Okay lang kahit masunog yung mga balat namin. Charot lang. Kaya kung gusto niyo maligo guys, visit nyo na lang yung Little Boracay. Maganda din naman siya. Sulit din naman yung babayaran nyo sa floating cottage. Kasi maganda yung dagat dito. Malinis talaga siya. Susulit talaga din yung babayaran nyo. Kaya yan lang po. Next po ulit. Bye!